Kabanata 171. Nang magising si Severin kinaumagahan, napagtanto niyang hinubad ni Diane ang kanyang kumot sa isang punto sa gabi at ibinalot sa kanya ang kanyang sexy fair leg. Siya ay isang masungit na tao sa kanyang pagtulog na ang isa sa kanyang mga braso ay nakasabit sa leeg ni Severin habang siya ay natutulog sa kanyang tiyan. Tila siya ang taong madalas gumalaw kapag natutulog. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin habang nakatingin sa mga sexing hita nito. Sa abot ng kanyang makakaya, na ang tukso, ay hindi niya makontrol ang kanyang pag-iisip mula sa pagtakbo ng ligaw kapag siya ay nasa ganoong pag-imbita ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, dahan-daang bumukas ang magagandang mata ni Diane at may natuklasan siya. "Ah, anong ginagawa mo?" Nagulat si Diane nang makita si Severin, ngunit naalala niyang pinahintulutan niya itong matulog sa silid noong nakaraang gabi. Namula ang pisngi niya sa pagkakataong iyon, at dali-dali niyang inalis ang mga kamay at binti sa kanya. Pagkatapos ay hinila niya ang kanyang pantulog dahil nakaakyat ito sa kanyang mga hita, habang iniisip kung may nakita si Severin. Hindi rin nakaimik si Severin at mapait na ngumiti. "Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan? I had very good night's sleep last night, and I woke up to see you hugging me. You're rather wild kapag tulog ka, no?" Pero namula si Diane nang marinig ang sinabi ni Severin. "How am I wild? For all I know, you could have hooked my leg there. Dapat bumalik ka na agad sa kwarto mo. Kailangan kong magpalit ng damit." "Okay." Walang magawa si Severin kundi ang tumango at lumabas nang makita ang mahiyaing kilos ni Diane. Phew! Nakahinga ng maluwag si Diane at hinawakan ang mainit niyang pisngi pagkalabas ni Severin. "Kakagising mo lang?" tanong ni Queenie pagkalabas ni Severin, at nagulat siya. Kalalabas lang niya sa kwarto niya sa tapat ng koridor, at may nakakaalam ng ngiti sa mukha niya nang makita niya si Severin na nakapijama. "Oo." Ngumiti si Severin, saka bumalik sa kanyang kwarto para magpalat ng damit. Nang matapos siya ay bumaba siya at saka sinabi kay Queenie na nakaupo sa sofa, "Let's go. I'll go with you to return the money." "Okay." Si Queenie ay itinulak sa limitasyon ng kanyang mga pinagkakautangan at nakaramdam siya ng ginhawa na sa wakas ay dumating na ang pagkakataong mabayaran ang pera. Hindi nagtagal, hinatid ni Severin si Queenie sa isang villa. Ang pangalan ng lalaking nagpahiram sa akin ng pera ay Hugh. Siya ang kanilang pinuno. Ang mga taong iyon ay hindi dapat pakialaman, kaya kailangan mong maging magalang sa kanila. Paalala ni Queenie kay Severin pagkababa nila ng sasakyan. Nakangiting ngumiti si Severin at nagtanong, "Sinubukan ka lang sa lakayin ng mga nasasakupan niya kagabi, at gusto mong maging magalang pa rin ako sa kanila?" Tatlo lang sila kagabi, at marami pang tao at sinanay na mga subordinate dito sa loob. Hindi si Hugh ang klase ng tao na dapat e-provoke. Isa siyang skilled fighter, at malakas ang behind-the-scenes supporter niya. That's the reason you should be more na maging magalang sa kanya. Nag-aalala ako na hindi tayo makakaalis sa lugar na ito kapag na-offend mo siya. Sabi ni Queenie. Para hindi na mag-alala pa si Queenie, tumango lang si Severin sa kanya at sinabing, "Naiintindihan ko, Queenie. Kakausapin ko sila ng maayos." Pagdating pa lang nila sa gate ay agad siyang pinagmasdan ng dalawang lalaking nagbabantay sa pinto. "Queenie, ikaw ba yan? Mukhang mainit ang ulo mo ngayon." Ang isa sa mga lalaki ay tumingin sa mga hita ni Queenie na may kahabag-habag na ekspresyon at sinabi habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Malamang, kilala nila kung sino siya dahil hindi niya ito ang unang beses na nagsauli ng pera sa kanila. "Nandito ako para ibalik ang pera. Pwede mo ba kaming papasukin?" Napangiti si Queenie ng nakakaloko. Bilang isang batang babae, hindi siya nang ahas na hindi masakta ng sinuman sa mga taong iyon. Bagamat madalas nilang bantayan siya sa lahat ng oras kapag siya ay dumating, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang bagay na nakakatawa sa lugar ni Hugh nang hindi nakakatanggap ng anumang mga direktiba mula sa kanya. Bukod dito, si Hugh ay ang uri ng tao na pinaka-welcome at magalang sa mga dumating upang magsauli ng pera. Sa bagay, ganyan naman dati. "Wala kaming problema sa pagpapapasok sa iyo, ngunit hindi namin alam kung sino ang taong ito.
kaya natatakot ako na hindi siya papayagang sumama sa iyo. Sabi nung isa habang nakangiti at nakatingin kay Severin. He's my cousin, sinamahan ko siyang mag-withdraw ng pera kanina para mabayaran namin ang pera. He's here to help me. Agad namang paliwanag ni Queenie. Pinsan, di ba? Tumingin muli ang lalaki kay Severin at nakita niyang may bitbit na itim na bag si Severin na malamang may laman na pera. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, no can do, Queenie. Pinsan o hindi, he's an outsider. Hindi namin siya papasukin, kaya sabihin sa kanya na hintayin ka sa labas. Kumunat ang noo ni Queenie at naging gloomy ang ekspresyon niya. Bakit hindi? Hindi kailanman umiral ang panuntunang ito. Hehe, ipinapatupad ang panuntunan ngayon. May problema ba dyan? Ngumiti ng masama ang lalaki. Agad na naramdaman ni Severin na may mali at humakbang siya para sabihin. Paumanhin, ngunit narito kami upang ibalik ang pera. Papasukin niyo kaming dalawa. Nag-aalala ako na ang aking pinsan ay hindi ligtas na mag-isa. Nag-aalala ka na hindi siya magiging ligtas. She'll be safe. Ang lalaki ay may masamang ngiti habang sinabi niya, iyan ang tuntunin dito. Sa labas ka lang pwede maghintay. Lalong umasim ang ekspresyon ni Queenie dahil parang naramdaman niyang may mali. Malamang na ang tatlong lalaki kagabi ay nagreklamo kay Hugh tungkol sa nangyari sa kanila, na marahil kung bakit siya ay pinayagang pumasok ng mag-isa. Gayunpaman, wala nang ibang pagpipilian na natitira para sa kanya dahil siya ay may utang pa sa kanila ng $9,000, at gusto niyang bayaran ang utang na iyon sa lalong madaling panahon kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa karumal-dumal na mga iyon. Habang nasa isip ang layuning iyon, may bakas ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata at tumalikod siya at kinuha ang bag ng pera mula sa kamay ni Severin. She then said to him, "How about you just wait for me outside? Don't worry, all I'm going to do is pay the money back. I'm sure wala silang gagawin sa akin kapag nakapasok na ako. It'll take only about 10 minutes at most." Kumunat ang noo ni Severin pero sa huli ay tumango. Okay, mag-ingat ka. Tumango din si Queenie bilang sagot at tumalikod na para maglakad papunta sa gate ng villa. Ang dalawang blonde na lalaki na nagbabantay sa pinto ay may masamang ngiti habang nakatingin sa likuran ni Queenie. Matapos pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian, nagkunwaring umalis si Severin, ngunit nang nasa labas na siya ng pader sa kabilang panig ng villa, ay lumundag siya sa isang kisap mata at madaling tumawid sa halos 2 metrong taas na pader. Nang makarating siya sa kabilang panig, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili sa isang maliit na kagubatan, kung saan nakita niya si Queenie na naglalakad papasok sa gate ng villa. Pagkalipas ng ilang segundo, napansin ni Severin na walang tao ang nagpapatrolya, kaya mabilis siyang tumakbo at nag-iwan ng after image nang bigla siyang sumulpot sa gate ng villa. Nasa kalagitnaan ng almusal, si Hugh. Pagkapasok ni Queenie ay nakita niya si Hugh na nakaupo sa sofa at nasasarapan sa pagkain. Itinaas niya ang pera sa kanyang kamay at sinabi sa kanya, "Narito ako upang ibalik ang pera." "Hehe, ibalik mo yung pera na sinasabi mo." Hamalakhak si Hugh. "Magkano ang plano mong magbalik sa oras na ito?" 9,000. "Plano kong bayaran ang lahat ngayon." Diretsyong sabi ni Queenie. "Bayaran mo, ha? Mababayaran mo ba? Ikaw ang naging dahilan para mabugbog ang nasasakupan ko kahapon. Paano natin babayaran ang utang na iyon?" Ibinaba ni Hugh ang kanyang tasa ng gatas at dahan-daang tumayo. Umasim agad ang mukha ni Queenie nang marinig iyon. Napatingin siya sa 3 taong nakatayo sa likuran ni Hugh at nakitang sila ay walang iba kundi ang 3 lalaki na binugbog ni Severin noong nakaraang gabi. Sa pagkakataong iyon, galit na nakatingin sa kanya ang 3. Johnny took the initiative to take a step forward and say, "I didn't expect we to meet so soon, Queenie. Hehe, our boss Hugh told us that we can't just let you off the hook so easy after mo kaming bugbugin." Agad na tumingin si Queenie kay Hugh na may pagmamakaawa at sinabing, "Hindi ko sila binugbog kagabi. Nabugbog sila ng iba dahil pinipilit nila ang sarili nila sa akin. Paano mo ako masisisi niyan?" Walang ganang sabi ni Hugh, "At bakit hindi ka namin dapat sisihin?
Malaki ang utang mo sa amin, at paulit-ulit mong hinahatak ang bayad. Nagsasawa na ang mga lalaki ko sa paghahanap sa iyo at hilingin na ibalik ang pera. Sa tingin ko, hindi naman sa linya para sa kanila na may gustong makuha sa iyo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, at saka, walang susugod para iligtas ka kung hindi ka patuloy na sumisigaw kagabi, at saka hindi matatalo ang mga tauhan ko dito. Ngayon subukan at sabihin sa akin na wala itong kinalaman sa iyo. How can you be so unreasonable? Napakataas ng interest rate mo, at nagsumikap ako para lang mabayaran ka, pero tumaas ang utang ko imbes na mabawasan. Paano mo ako masisisi sa sobrang tagal? Tsaka, dapat alam mo na ang 5% interest rate na una nang napagkasundoan sa kontrata ay palihim na binago sa mas mataas na halaga. Galit na nagngangalit si Queenie. Medyo namumula ang kanyang mga mata, at muntik na siyang maiyak dahil sa sobrang pang-aapi sa kanya. Saglit na nag-isip, nilagay niya sa coffee table ang itim na plastic bag at binuksan. Here's $9,000. Ang utang ko sa iyo ay wala pa sa 9,000 pero bibigyan kita ng 9,000. Sapat na yun para mabayaran ko ang utang ko sa iyo mula ngayon. Patawad. Alam ni Queenie na may masamang iniisip ang kabilang partido kaya tumalikod na siya at naghanda ng umalis pagkasabi niya noon. Saan ka pupunta? Sinusubukang tumakbo. Agad namang sumugod ang tatlong lalaking binugbog noong nakaraang araw at humarang sa daraanan ni Queenie. Hugh! Lumingon si Queenie at tumingin kay Hugh, na ibinuka ang kanyang naka-cross legs at malamig na ngumiti, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Higit pa sa $9,000 ang utang mo sa amin. 3 sa mga tauhan ko ang binugbog ng lalaking iyon, kaya kailangan mong magbayad para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Iyan ay magiging 15,000 kada tao, kabuuang 45,000. 45,000, bulalas ni Queenie habang namumutla ang mukha sa takot. Nakiusap siya, kasama si Hugh, I'm sorry, pero hindi kita mabibigyan ng $45,000 kahit ibenta mo pa ako. Please lang bitawan mo na ako. Hindi nakaimik si Queenie. To think na kailangan niyang humingi ng tawad sa kanila kahit pinagtutulakan siya. Gayunpaman, alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi humingi ng tawad, dahil ang hindi paggawa nito ay malamang na nangangahulugan na hindi siya makakaalis sa lugar na iyon. Alam niya na ang mga lalaking iyon ay lahat ng kasuklam-suklam na mga tao, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay maging kasuklam-suklam. Madali lang, sabi ni Hugh na may mahinang ngiti. May isa pang paraan para hindi mo mabayaran ang 45,000. Kailangan mo lang tanggalin ang lahat ng damit mo ngayon at hayaan mo akong matulog sa iyo. Paano ang tunog nito? Hindi ako hihingi sa iyo ng 45,000 kung minsan ka lang makitulog sa akin. Hindi ba magandang deal iyon? Habang sinasabi niya iyon, tumawa siya bago nagpatuloy, You have a nice body, you know that. And your dress sense is simply too conservative. I like you this way though. It gives me all kinds of naughty thoughts. Lumunok si Johnny at sinabi kay Hugh, Boss, gusto kong. Anak ng tinapa. I've took a liking to her now, so you should just the fuck out of the way. Hindi ka ba nahihiya na isipin man lang iyon na kayong tatlo ay binugbog ng isang damgay? Hugh lambasted Johnny and then said to Queenie, So, nakapag-decide ka na ba? Just take your clothes off and be done with it. No, Hugh, I want, babayaran kita ng 45,000. Matigas na sabi ni Queenie pagkatapos mag-isip. Alam ni Queenie na masamang tao si Hugh, at kung tatanggalin niya ang kanyang mga damit sa araw na iyon at gagawin ito sa kanya, hindi niya magagarantiyahan na hindi na siya muling magdudulot ng gulo sa hinaharap. Higit pa rito, ito ang kanyang unang pagkakataon, at ang unang pagkakataon ay napakahalaga sa mga babae. Hahaha, you're just bluffing. Saan ka kukuha ng 45,000? Humagalpak ng tawa si Johnny. Marahil ay hiniram mo ang 9,000 sa isang tao. Sa palagay mo ba maaari mo kaming lokohin sa pagsasabing makakakuha ka ng $45,000? Pastahan tayo na walang sinuman sa iyong mga kamag-anak ang magpapahiram sa iyo ng ganoong kalaking pera.
I think you're just trying to use that as an excuse para makaalis sa lugar na ito. Ngayon tanggalin mo na ang mga damit mo. Limitado na ang pasensya ko. Agad na humabol si Hugh. Lalong nagiging kaakit-akit si Queenie, at lalo siyang naakit sa kanya nang sabihin nitong mas gugustuhin niyang bigyan siya ng $45,000 kaysa matulog sa kanya. Bilasan mo, sabi ni Johnny. Bilasan mo, hinimok ng pangalawa sa tatlo. Bilasan mo, ang huling tao ay humingi. Bakas sa mga mata nilang tatlo ang excited. Hindi man nila matikman ang kanyang katawan, nakakatuwang panoorin ang kanilang amo na nakakasama ito. Higit sa lahat, may na-install na nakatagong camera, at maaaring gamitin ni Hugh ang video para bantaan siya na bigyang kasiyahan ang kanyang pagnanasa araw-araw sa hinaharap. Kung tumanggi siya, maaari niyang sirain ang kanyang reputasyon sa isang pitik ng daliri. Sa impyerno kung sa tingin mo ay tatanggalin niya ang kanyang mga damit. Sa sobrang galit ni Severin ay hindi na siya nakatiis at agad na pumasok pagkatapos sinipa ang pinto. Sino ka ba? Umasim ang ekspresyon ni Hugh habang nakatingin kay Severin. How dare you barge into my villa? Kailangan ng backup. Kailangan ng backup. May pumasok. Ano ang ginagawa ng mga patrol na iyon? Isang blonde na lalaki ang agad na tumakbo palabas para tumawag ng kung sino. Natakot si Johnny sa biglang pagsulpot ni Severin. Naalala niya ang nangyari noong nakaraang araw at huminga ng malalim habang sinasabi kay Hugh, kilala ko kung sino ang lalaking ito. Siya ang batang bumugbog sa amin kagabi. Siya iyon. Pinsan, bakit ka nandito? Di ba sabi ko sa'yo wag kang papasok? Grabe, ngayon hindi na tayong papayagang umalis. Kinikilig na sigaw ni Queenie kay Severin. Ano, pinsan mo siya? Akala ko isa lang siyang tandang bata na nagtangkang maging bayani. Hindi ko inaasahan na pinsan mo siya. Saglit na natigilan si Johnny. I knew that there could not be someone that knows it. Pinsan mo pala. Agad na tumahimik si Queenie at napagtanto niyang malubha siyang nagkamali. Huwag kang mag-alala, Queenie. Hindi nila tayo mapipigilan sa pag-alis ngayon. Malamig ang ekspresyon ni Severin, at may kung anong pag-iinit sa kanyang mga mata. Ang grupong iyon ng mga tao ay tahasang mga halimaw na palihim na nagpalit ng kontrata, at naniningil ng napakataas na interes, at pinilit si Queenie na magtrabaho sa isang bar para lamang mabayaran ang pera. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang utang ay hindi nabawasan kahit na matapos niyang bayaran ang lahat ng perang iyon. Hindi ka pani-paniwalang nagalit si Severin dahil sa lahat ng iyon, ngunit ayaw niyang magdulot ng anumang gulo at nagpasya na ang pagbabayad ng pera ay magiging maayos dahil ito ay halos $9,000 lamang. Hindi niya akalain na magiging kasuklam-suklam si Hugh at ang kanyang mga tauhan. Dapat wala silang balak na palayain si Queenie, at parang mabubusog lang sila kung gagatasan si Queenie ng hanggang sa matuyo. Gaanong tiwala? Malamig nang umiti si Hugh. Tumingin ka sa likod mo. Mahigit 20 tao dito, bata. Aaminin ko, matapang kang pumasok dito mag-isa. Huminto siya saglit at pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit iniinis mo ako, at hanggang dito na lang. Kabanata 175. Nakapagtataka pa ring walang pakialam ang ekspresyon ni Severin habang lumingon siya para sulyapan ang 20 na tao sa likuran niya. 20 men. That's all. And they're all low-level gangsters. I can barely get a proper warm-up if I fight them. Halos mawala ng malay si Queenie nang marinig iyon at agad siyang kinastigo, bakit ka pa nagpapanggap na tinatakot sila? Hindi naman ganoon kadaling matakot ang mga ito. Magmakaawa na lang tayo kay Hugh. Magmakaawa sa kanya. Sandaling natigilan si Severin. Sa tingin mo ba ay may mapapala ka kung humingi ka ng awa sa mga hayop na tulad niya? Hindi nakaimik si Queenie. Ang sinabi ni Severin ay maging walang silbi na lumuhod o yumuko kay Hugh dahil nasaktan na nito si Hugh sa kabila ng punto ng pagtubos. Sige, anak, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Ikanaway ni Hugh ang kanyang kamay para bigyan ng signal ang kanyang mga nasasakupan upang kumilos. Nang makita ni Severin ang mga gangster na iyon na nagmamadaling sumugod, naikuyong niya ang mga kamao, at baka sa kanyang mga mata ang pang-aalipusta at tumakbo siya patungo sa kanila sa isang kisap mata. Sa sandaling iyon,
Tila siya ay nag-transform sa isang martial arts master, na naghatid ng mga suntok at sipa sa bilis ng kidlat, na nagpapalipad sa kanyang mga kalaban ng ilang metro pabalik. Bam, bam, bam. Nang hindi nangangailangan ng higit sa isang suntok sa bawat tao, sinipa at sinuntok niya ang higit sa 20 tao at iniwan silang walang magawa sa lupa sa wala pang 20 segundo. Ang tatlong lalaking binugbog niya noong nakaraang gabi ay nakatanggap ng espesyal na pagtrato, at siniguro ni Severin na sipain ang kanilang mga binti ng napakalakas, na sa wakas ay gugugulin nila ang kanilang buong buhay sa isang wheelchair. Nang makita ni Hugh ang nangyari, sobrang nabalot siya ng takot kaya bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Para sa record, isa siya sa mga taong kayang panindigan ang kanyang sarili laban sa 10 lalaki, ngunit ang pagpapadala ng 20 tao ng ganoon kadali at kabilis ay isang bagay na hindi niya magagawa na makamit. Wow! You're fucking awesome! This is the first time I have seen someone who can fight like that. Natulala si Queenie, at natagalan siya bago siya nagkaroon ng frame of mind na tumakbo papunta sa panig ni Severin. Doon, tumingin siya sa kanya ng may paghanga. Ngumiti ng pilit si Severin. Maaari ka bang maging mas kaunti sa iyong mga salita? Mas maganda kung iiwasan mo ang paggamit ng F-word. Dapat bantayan ng mga babae ang kanilang mga salita. Huwag maglibot sa paghuhulog ng F-bomb kung saan-saan. Ngunit ito ang katotohanan. Ang galing mo. Umikot ang mata ni Queenie at muling tumingin kay Hugh. Hindi na siya natatakot sa kanya sa sandaling iyon. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pinsan ko ngayon? Pwede mo na ba kaming bitawan? Okay. Itinaas ni Hugh ang kamay, at pinunasan ang malamig na pawis sa noo, saka muling iniunat ang kamay para ipahiwatig na makakaalis na sila. Nakahinga ng maluwag si Queenie matapos na magkaroon ng pagkakataong makaalis ng ligtas. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, sinabi ni Severin, umalis. Bakit tayo dapat? Hindi pa tayo nakakakuha ng mga score. Pagkasabi niyon ay dumiretso siya sa sofa at sinabing pababa ng ginaya si Hugh. Niloko mo ang pinsan ko sa sobrang daming pera, and I originally wanted to just stick by my decision to avoid any conflict. I never wanted to hold it against you, but I didn't expect na paulit-ulit mong ibuli ang pinsan ko at ipahiya siya. Magkano sa tingin mo ang dapat mong bayaran sa kanya sa ginawa mo? Pinunasan muli ni Hugh ang kanyang malamig na pawis, ngunit sinabi pa rin niya kay Severin, mag-isip ka muna bago ka gumawa ng anuman, anak. Kung aalis ka ngayon, magkakaroon ka ng respeto sa pagiging mabuting tao at kakalimutan ko na lang ang nangyari ngayon. Kung susubukan mo at kikilan ako, hindi ko hahayaan na matapos ang bagay na ito. Arg! Si Johnny at ang iba pa sa kanila na nasa lupa ay humahagulgol sa sakit. Ngunit tiniis ni Johnny ang sakit at sinabing, huwag kang lalampas sa linya, kaibigan. May ideya ka ba kung sino si Hugh? Ang tanging dahilan kung bakit hindi namin sinasabi sa iyo ay dahil nag-aalala kami na matatakot ka sa kamatayan. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Severin, hindi ako ang uri na nanggugulo. Ngunit wala akong kinakatakutan kapag nakakilos na ako. Lumapit ka sa akin, dala ang lahat ng mayroon ka. Ngunit kung hindi ka magbabayad at mabayaran ng pinsan ko para sa pagkabalisa na idinulot mo sa kanya, papatayin kita ngayon, Hugh, o anuman ang pangalan mo. Siya ay may isang walang malasakit na hitsura, halos bilang siya ay nagsasalita tungkol sa pinakawalang halaga na mga bagay. Gayunpaman, ilang beses kumibot ang mga labi ni Queenie at natakot siya sa pagiging bongga ni Severin. Nasabi ko na sa kanya na malakas ang supporter ni Hugh, bakit kaya si Severin ay sinusubukan pa rin na kumilos ng matapang? She smiled awkwardly at Hugh, then approached Severin and said, "Let's go, Severin. I'm not in any mental distress right now, so they don't need to pay for that. Di ba sabi mo rin na mas gugustuhin mong iwasan ang anumang conflict?" Well, nangyari na ang conflict. Wala na akong ibang paraan. Bahagyang ngumiti si Severin. Iniunat ang kanyang baywang, at sinabi, sila lamang ang may kasalanan sa kanilang sarili sa pagkagalit sa isang halimaw na tulad ko. Nagnganga ang mga ngipin ni Hugh at sa isang iglap ay naging matalim ang kanyang paningin.
Bigla siyang kumilos, at saka itinaas ang paa at sinipa si Severin. Siya ay isang tao na walang ordinaryong tao ang maglalakas loob na pukawin, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay medyo kakilakilabot din, sa kabila ng takot sa pag-atake ni Severin kanina. Gayunpaman, hindi makakalaban ni Severin ng ganoon kadali mula sa sofa, kaya inilunsad ni Hugh ang biglaang pag-atake. Naniniwala siyang matatapos si Severin kung makakarating lang siya ng malakas na sipa. Isang palihim na pag-atake. Mabilis ang galaw ni Hugh, ngunit parang kuhol ang galaw niya sa mga mata ni Severin. Sa isang hampas ng kamay, tinamaan niya ang paparating na sipa ni Hugh at muling itinaas ang kanyang paa para sipain ang pandya ni Hugh. Arg! Sa sumunod na segundo, lumipad pa atras si Hugh at bumagsak sa lupa kasabay ng isang kalabog. Ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang ibabang bahagi habang siya ay bumibigkas ng isang agonized na panaghoy. Kitang-kita niya na ang kanyang ibabang bahagi ay nagiging inutil. Gra! Pagsisisihan mo ito. Pinandilatan ni Hugh si Severin, at namumuo ang mga ugat sa kanyang noo dahil sa sobrang sakit. Dahan-daang tumayo si Severin, at lumapit kay Hugh, at tiningnan siya ng masama. Nagsisisi ka ba, trying to sneak an attack on me kanina? I just wanted you to pay $150,000 to her, but I'm afraid that won't be enough now. You'll have to pay $450,000. Napatikip ng bibig si Queenie sa gulat at hindi makapaniwala sa nangyayari sa harapan niya. Hindi sumagi sa isip niya na maglalakas loob si Severin na bugbugin si Hugh ng ganoon. Bukod dito, gusto niyang magbayad si Hugh ng $450,000 din. Sa paghusga sa kung paano umuunlad ang mga bagay, ang taong sumusuporta kay Hugh ay siguradong maasar. Bibigyan kita ng 10 segundo, kung hindi, mamamatay ka. Mahinahong sabi ni Severin, pero baka sa tono niya na maliwanag. Ako, si Hugh Tanglewood, ay hindi natatakot sa kamatayan. Dapat kang mag-isip ng 2 beses bago mo akitin ang mga puwersa sa likod ko. Sa tingin mo ba ay kayang-kaya mong galitin sila? Itinaas ni Hugh ang kanyang ulo, at pinandilatan ng mata si Severin, at walang ibang gusto kundi ang punitan si Severin sa 1,000,000 piraso. 10, 9, 8, nagsimulang magbilang si Severin mula 10 nang hindi man lang nag-abala na tumingin sa kabilang partido. Ikaw! Hindi nakaimik si Hugh dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong katapang na tao. 5, 4. Itinaas ni Severin ang isang paa sa sandaling binibigkas niya ang 4. Maghintay. Natakot si Hugh sa wakas. Nararamdaman niya ang napakalaking nakamamatay na aura at tiniis ang sakit. Ibigay mo sa akin ang bank account number. Ililipat ko ang pera sa iyo. Humarap si Severin kay Queenie at tinanong, may dala ka bang account number mo? Tulala at walang magawa si Queenie ng mga sandaling iyon dahil nabigla siya sa aura na nagmumula kay Severin. Inilabas niya ang mga detalye ng kanyang bank account at saka iniunat ang kanyang nanginginig na kamay para iabot kay Hugh. Kinagat ni Hugh ang kanyang mga ngipin at tiniis ang matinding sakit nang sa wakas ay inilipat niya ang pera sa account ni Queenie. Natanggap ko. Nanginginig ang boses ni Queenie habang tinitingnan ang numerong nakadisplay sa kanyang telepono. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking halaga sa kanyang buhay. Haha, kahanga-hanga. Tara na, tumawa si Severin at umalis kasama si Queenie. Hugh, kailangan mong ipaalam sa kanila. Anak ng tinapa, he crossed the line. Gumapang ang isa sa mga lalaki kay Hugh. Galit na pinandilatan ni Hugh ang kabilang partido at sumigaw, ikaw na bobo, anak ka ng tinapa. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin ngayon? Ano, nabugbog ng husto ang subordinate na iyon kaya ang iniisip lang niya ay paghihiganti. Kinagat ni Hugh ang kanyang mga ngipin at napangiwi sa sakit. Tumawag ka ng ambulansya at ipadala mo ako sa ospital, ikaw na tanga. Hindi ko alam kung gumagana pa ba ang pang-ibaba ko o hindi. Ay, oo, tama iyan. Kailangan nating pumunta sa ospital. Natauhan naman ang lalaki at pumayag. Sa sandaling iyon, lumabas na sina Severin at Queenie Sevilla at patungo sa Audi A8 na nakaparada sa kalye. Pagsakay nila sa sasakyan,
Tulala pa rin si Queenie at hindi na niya mapakalma ang sarili. Pagkaraan ng ilang segundo, hinila niya ang braso ni Severin at sinabing, kailangan na nating tumakbo. Kailangang malayo dito hanggat maaari. Hindi tayo papakawalan ni Hugh ng ganoon kadali ngayong nangikil ka na sa kanya ng 450,000. Dalhin mo ang iyong pamilya, at dadalhin ko rin ang akin. Magkasama ang pamilya natin at umalis sa lugar na ito. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pera ngayong mayroon na tayong 450,000. Sa sandaling sinabi niya iyon, tila may naisip siya at sinabing, ikaw, ay dapat hindi mo na hinihingi ang pera. Dapat ay umalis na lang tayo nang paalisan nila tayo. Mas malaki ang mawawala sa atin kahit tumakas tayo ngayon. Ang villa mo ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, at hindi mo kayang dalhin ito. Wala ring sapat na oras para ibenta ito. Walang pusong tumawa si Severin nang makitang kinakabahan si Queenie. Don't you think you're being too much of a scaredy cat? I remember you fighting those bullies who picked on me when I was still a kid. We grew up together, you know. Bakit unti-unting humihina ang loob mo habang tumatanda ka? Inilibot ni Queenie ang mga mata kay Severin. Hindi ako natatakot na pusa. Si Hugh ay may malakas na taga-suporta, at sa palagay ko ay hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makatakas kung hindi tayo makakatakas ngayon. Mahalaga ba kung may backer siya? Relax ka lang, okay. Hindi ako natatakot sa kanya noong binugbog ko siya kanina, at gagawin ko rin kung darating siya para manggulo ulit. Bahagyang ngumiti si Severin at tila walang pakialam dito. Saglit na natahimik si Queenie. You say that like you're invincible. Sino ka sa tingin mo? Isa ka ba sa 4 na maalamat na Diyos ng digmaan? Ngumiti si Severin at sinabing, hehe, ang mga Diyos ng digmaan ay hindi gaanong bagay. Lahat sila ay mga apprentice ko. Halos mapasuka ng dugo si Queenie sa narinig. Hinasa mo ang iyong husay sa pagyayabang sa ilang taon na hindi tayo nagkita. Sigurado ka bang hindi natin kailangang tumakas? Siyempre hindi. Huwag kang mag-alala masyado. Ngumiti si Severin at sinabing, nga pala, huwag mong sabihing nangikil ako sa kabilang partido ng 450,000. Nakakapangilabot. Hindi ako ganoong klase ng tao, at hindi ko gusto ang maliit na halagang iyon. Huminto sandali si Severin bago nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Pumunta ako upang bayaran ang 9,000 na inutang mo, at ang halagang iyon ay nabayaran na, kaya naman hindi ako humingi ng parehong halaga noong umalis ako. Tungkol naman sa 450,000 ito ang kanilang kabayaran sa iyo para sa pagdulot sa iyo ng pagkabalisa sa pag-iisip. Obligado kang kunin dahil ito ay kabayaran. Naintindihan mo ba? Kabayaran. Ngumiti ng pilit si Queenie. Bakit pakiramdam ko ang pera na ito ay mas parang mainit na patatas, kaysa sa pera? Ngumiti si Severin. Let's go. Your next step should be to resign from your job, don't you think? Marami ka ng pera ngayon, after all. Kung tatanungin ka ng mga magulang mo kung saan mo nakuha, sabihin mo lang sa kanila na ibinalik ko ito sa pamilya mo. That spare you from having to explain the full story to them. Anyway, we'll view some homes once you hand in your resignation. Tingnan ang ilang mga bahay. Hindi nakaimik si Queenie. Ang maldito na si Severin na iyon ay nagdulot ng napakaraming problema, ngunit kahit papaano ay naiisip pa rin niya ang pagpunta sa pag-viewing ng mga bahay. Gayunpaman, nang makita niyang walang planong tumakas si Severin, wala siyang pagpipilian kundi kanselahin ang kanyang mga plano sa pag-asang si Severin ay magkakaroon ng ilang mga trick sa kanyang manggas at hindi natatakot sa taga-suporta ni Hugh. Si Severin ang nagmaneho ng sasakyan at nakarating sa labas ng isang bar. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, pumasok sina Severin at Queenie sa establishmento, kung saan nakipag-usap si Queenie sa manager. Aalis na ako, Paul. Sabi ni Queenie habang nakatingin sa manager niyang si Paul. Maaari mo ba akong bayaran sa natitirang sweldo ko? Hindi ako gaanong nagtrabaho ngayong buwan, ngunit ang komisyon sa mga inumin ay nagdaragdag ng higit sa $700. Aalis ka na. Natigilan sandali ang manager niya at tila lumubog ang ekspresyon nito.
Si Queenie ay maganda at may kahanga-hangang figure, kaya hindi nakakagulat na may isang rich kid na nagngangalang Gareth ang na-inlove sa kanya kamakailan at gustong gawin siyang kanya. Napag-usapan na iyon ni Gareth kay Paul at nag-alok pa ng ilang libong dolyar kay Paul ng privado para pakialaman ng huli ang mga inumin. Ang plano niya ay ipaayos ni Paul si Queenie na makasama siya sa isa sa mga pribadong silid, at kapag dumating ang tamang panahon, pribado na ipapasa ni Paul ang tampered na bote ng alak sa mayamang binata. Ang mga sumunod na mangyari sa pagitan ng rich kid at ni Queenie sa kalaunan ay wala sa pag-aalala ni Paul, dahil mayroon na siyang pera sa bag. Hindi niya inaasahan na may lalabas na problema hindi nagtagal pagkatapos niyang kunin ang pera kapalit ng pagpayag niyang tulungan si Gareth. Malaki ang mawawala sa kanya kapag umalis si Queenie sa kanyang trabaho. Kapag nangyari iyon, kailangang ibalik ang pera, at tiyak na malungkot si Gareth na baka masampal pa niya si Paul ng ilang beses. Alam niyang hindi niya kayang makipaglokohan sa isang rich kid. Saglit na natigilan si Paul, ngunit agad itong ngumiti at sinabing, "Bakit bigla ka nalang magre-resign when you've been doing such a great job all this while? This is too sudden. Ano ang gagawin ko kapag wala ka na? At saka, hindi mo ba sinabing kailangan mo ng pera?" Napangiti si Queenie na nahihiya. "Hindi na ako nagkukulang ng pera, Paul, at ang ganitong lugar ay hindi angkop para sa akin. Napagpasyahan kong huminto, kaya sana ay aprubahan mo ang aking pagbibitiw." Kumunat ang noo ni Paul at may problema sa mukha. Napatingin siya kay Severin na nakatayo sa tabi ni Queenie, at napakunot ang noo niya nang makitang medyo mag-ara ang pananamit ni Severin. Hindi niya maiwasang magtanong, "Nakakuha ka ba ng isang mayaman na lalaki na mag-aalaga sa iyo ngayon? Kaya ba hindi ka kapos sa pera at plano mong umalis?" Napasulyap si Queenie kay Severin at napagtanto niyang mali si Paul sa sitwasyon niya. Nagmamadaling paliwanag niya, "Nagkakamali ka. Pinsan ko talaga ito. May utang siya sa pamilya ko, at sa wakas ay ibinalik niya sa akin ang lahat. Nabayaran ko na kay Hugh ang lahat ng utang ko sa kanya, kaya ngayon ay maaari na akong umalis sa trabaho ko." Ngumiti siya ng pilit at malumanay na sinabi, "Sa ngayon ay kulang ako sa tao at baka pwede ka pa magtrabaho para sa isang araw sa lugar na ito." Dahil sa likas na mabait ito sa kanya, gayunpaman, ang mga salita ni Paul ay tila ginawa siyang guilty ng kaunti. "Help me just this one, Queenie." Paul looked expectantly at Queenie, as if to beg her. Okay. Sa wakas ay tumanggo si Queenie nang makita ang nagsusumamong tingin nito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ikaw ang pinakamahusay, Queenie. Tandaan na pumasok sa trabaho ngayong gabi. Ilang oras lang ito, at matatanggap mo ang iyong sweldo sa sandaling matapos ang oras mo. Nagpasalamat si Paul kay Queenie at napabuntong hininga. "Okay, patawarin mo ako sa ngayon." Tumanggo si Queenie at mabilis na naglakad palabas kasama si Severin. Paglabas niya, sinabi ni Severin sa kanya, "Bakit pakiramdam ko may kakaiba sa manager mo? Kung tutuusin kung paano siya kumilos kanina, parang napaka-importante sa kanya na pumasok ka sa trabaho ngayong gabi." Hindi masyadong binasa ito ni Queenie. "Two of the girls could not come, so they're short of people now. He just wants me to help cover for them tonight. Gagawin ko na lang since one night lang. I can still quit once my shift's over." Nararamdaman ko pa rin na may lihim siyang motibo, giit ni Severin sa kanyang pananaw. Hindi malamang. Si Paul ay isang napakabait na tao, at kung gusto ng isang customer na dalhin kami sa kanila, ipapaliwanag niya sa kanila na kasama lang namin ang mga customer sa bar at hindi kami kailanman magpapalipas ng gabi sa kanila. Kung pipilitin nilang magkaroon ng isang babae para sa gabi, ididirekta niya sila sa iba pang mga batang babae na partikular na gumaganap sa papel na iyon. Nakangiting sabi ni Queenie kay Severin, "Hindi ka dapat magkaroon ng ganoong negatibong pananaw sa lahat. Okay. Ngayong naipaliwanag mo na ang iyong pananaw, nagkamali lang yata ako noon." Ngumiti si Severin, na pinaandar ang kotse, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang bagong launch na property.
Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Ito ay maganda, at ang layout ay kahanga-hanga din, ngunit ito ay medyo mahal dahil ito ay matatagpuan sa sentro ng lungsod. Ang isang ordinaryong 3 silid na apartment ay nagkakahalaga ng halos $260,000. Si Queenie saka ngumiti at sinabing, "Hold on. You already have your big villa, so why are viewing homes?" Para bumili ka, diretsong sabi ni Severin. Ikaw at ang iyong ina ay naninirahan pa rin sa isang hindi gaanong maunlad na bahagi ng lungsod, at narinig ko na ang inyong bahay ay medyo luma na. Hindi mo ba nais na ang iyong mga magulang ay magkaroon ng isang mas mahusay na buhay? Of course, I do. I just never had the money. Napabuntong hininga si Queenie. Ako ay may posibilidad na tumingin sa lahat ng uri ng ari-arian sa internet sa aking libreng oras. Ang lugar na ito ay maganda dahil sa mga maluluwag na kwarto at malalaking balkonahe. Nakita ko na ang kanilang mga listahan, ngunit kapag tiningnan ko ang presyo, pakiramdam ko ito ay isang bagay na hinding-hindi ko kayang bilhin sa buong buhay ko. Wala ka bang 450,000 ngayon? Ano pa ang hinihintay mo? Kunin na natin ang bahay na iyon. Agad na sabi ni Severin. Napangiti ng mapait si Queenie at sinabing, pero, kay Hugh ang pera sa account ko, at halos ninakaw ito sa kanya. Nag-aalala ako na baka subukan nilang gumawa ng gulo, kaya natatakot akong gumastos ng pera. Paano kung kailangan kong ibalik ito mamaya? Medyo natahimik si Severin sa pagiging mahiyain ni Queenie. Binawi niya ang bank card mula sa kanyang kamay at sinabing, kung sasabihin mong ninakaw ang pera dito, kung gayon, sa mahigpit na pananalita, ako ang nagnakaw sa kanya. Ngayon ay akin na, kaya gagamitin ko ang pera na iyon para makabili ng bahay para sa iyong pamilya. Paano ang tunog na iyon? Mas mabuti, di ba? Malaki ang utang na loob ko sa pamilya mo pagkatapos ng ginawa mong pagtulong sa amin nitong mga taon. Pagkatapos magsalita ay bumaba si Severin sa sasakyan dala ang bank card. Maghintay, bumaba na rin si Queenie sa sasakyan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pagkabalisa ay magpapalungkot kay Severin. Hindi nagtagal ay pumasok na silang dalawa sa sales department at tiningnan ang mga floor plan. Sa huli, hindi naiwas ang imungkahi ni Queenie kay Severin, bakit hindi ako bibili ng mas maliit? Marahil 2 silid tulugan. Mayroon silang 2 silid tulugan na mga unit na mas mura kaysa sa iba pang mga unit. No can do. Masyadong maliit ang mga 2-bedroom houses. You need at least a 3-bedroom house. I think this one is pretty good. Why don't you choose which floor you prefer? You have a good eye, sir. 3 bedrooms are the minimum nowadays. After all, wouldn't you want a baby in the future? Agad namang umalangaw-ngaw ang babaeng tindera bilang pagsang-ayon sa narinig niya. Kabanata 180, Baby, walang imek si Severin. Malamig niyang binatukan, huwag kang katawa-tawa. Pinsan ko siya. Nakaramdam ng hiya si Jeannie at namula. Ha, sorry talaga. Akala ko kayo ay isang batang mag-asawa na nagpaplanong bumili ng bahay upang manatili sa kasal. I'm really sorry sa hindi pagkakaunawaan. Napagtanto ng babaeng tindera na maling linya ang ginamit niya, at awkwardly nangumiti bilang resulta, pareho kayong nakakaakit, at para kayong mag-asawa sa unang tingin, kaya naman. Tama, naiintindihan namin. Pinigilan ni Severin ang tindera at ngumiti. Anyway, can you bring us the show models? Tama ka, tingnan natin. Pumayag naman si Queenie. Queenie, ikaw ba yan? Ito ay. Biglang lumapit ang isang lalaking naka-white suit na may kasamang dalagang nakahawak sa braso ni Queenie na nagtampo nang makitang ang taong iyon ay kanyang classmate sa kolehiyo. Farid Bennett ang pangalan, at tinanggihan siya ni Queenie matapos niyang subukang makuha muli ang puso nito, noong panahon ng kanilang college days. Pagkatapos ng graduating sa universidad, ipinagpatuloy niya ang pag-stalk sa kanya para sa ilang taon, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nabigo din sa huli. Nang maglaon, pagkatapos niyang malaman na si Queenie ay naging bar girl, sinimulan niya itong hamakin sa isang nakakatakot na paraan,
na nagsasabi ng mga bagay na parang siya ay isang bastos na tao at malamang na kinuha niya ang trabaho na iyon dahil gusto niyang makakuha ng isang sugar daddy. However, pinili ni Queenie na pumikit sa kanyang mga sinabi, at nadama niya ang swerte na hindi niya nakasama ang isang lalaking kasing liit nito. Ang kanyang buhay ay maaaring maging mas masahol pa sa hinaharap kung siya ay napunta sa kanya. Hindi niya lang inaasahan na doon sila magkikita. Nandito ka ba para tingnan ang Four House? Kumunat ang noo ni Queenie pero binati pa rin siya nito. Inakbayan ni Fered ang kanyang kasamang babae at pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi, tama. Titingnan namin ang bahay, o mas tumpak, bumili ng isa. Nagbayad lang kami ng deposito. Pagkasabi ni Fered, nginisian niya ito, bagaman deposito lang ang binayaran namin, nagpapasalamat kami na nakabili kami ng bahay, at lalo na't nasa syudad. Ang down payment namin ay humigit kumulang $116,000, ibig sabihin, humigit kumulang $40,000 hanggang $60,000 ang kailangan namin. Nang marinig niya ang presyong iyon, napangiti si Queenie at sinabing, napakaganda na maaari kang magkaroon ng sarili mong bahay. Bagamat isa lang itong 2 silid tulugan, sapat na upang makabili ng bahay sa ganitong sining ng lugar. At bukod pa, kailangan mo lamang ng isang maliit na pautang, kaya walang pressure sa iyong pananalapi. Siyempre, walang pressure. Hindi sana kami nagmamadali kung hindi kami magpapakasal ni Faye, pero napili na ang petsa. Ngunit hindi bababa sa maaari naming bayaran ng utang sa advance ng 2 o 3 taon. Kapag nawala na iyon, maaari kaming mamuhay ng magandang buhay nang hindi nagkakaroon na mag-alala tungkol sa mortgage. Labis na pagmamalaki ang naramdaman ni Fered. Kung tutuusin, katatapos lang niya sa unibersidad ilang taon na ang nakalilipas, at medyo maganda ang kita niya kung isa sa alang-alang ang halaga ng nakuhang naipon niya. Fered, ito ba ang babaeng sinubukan mong ligawan ng ilang taon ngunit hindi mo nakuha ang kanyang puso? Itiniklop ng dalaga ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing, naririto ka rin ba para tingnan ang isang bahay? Ay ito ay isang 2 silid tulugan. Magkano ang paunang bayad na plano mong bayaran? 40,000, 50,000. Haha, come on babe, definitely didn't come to buy a house. She's just here to view them. If they can afford to buy a house, I'll spell my name backward and call myself Derek. She's a bar girl now, and I heard na marami pa siyang utang. Inaasahan mo ba na kaya niyang bumili ng bahay? Tumawa si Fered at sinimulan na namangkotsain si Queenie.